Mga kapatid, ngayon po ay araw ng mga may sakit sa buong mundo. At ang February 11 din ay ang paggunita natin sa Our Lady of Lourdes kay Mama Mary. Tamang-tama po na ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpagaling ni Jesus sa isang ketongin. Ano po ba ang karamdaman ng isang tao na may sakit? Ang iba, may taning na, may sakit na hindi mo alam kung ano, may sakit na alam mong hindi ka nagagaling, o isang sitwasyon ng buhay na ikaw ay itinitiwalag ng iyong sitwasyon sa iba. Katulad ng ating mga karanasan noong pandemya, ang mga nagkasakit sa atin ng COVID na nasa loob ng isang kwarto. Hindi tayo makagalaw, hindi tayo pwedeng kausapin, nasa isolation tayo, di po ba? Noong panahon ni Jesus at noong panahon pa ni Moises, ang isang taong ketongin ay inahalin tulad na sa isang taong patay. Sapagkat ang isang taong may ketong or leprosy ay itinitiwalag sa sambayanan. Kalimitan, kasama ang kanyang mga may ketong at naninirahan sila sa mga kuweba. Bawal ang silang lumapit sa mga tao, bawal din lumapit ang mga tao sa kanila. Hindi lang dahil sa mahahawa ang mga tao, kundi ang paglapit ng isang ketongin sa iba ay nagiging ritually unclean. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, may isang ketonging lakas na loob na lumapit kay Jesus. Hindi ito ginagawa ng isang ketongin. Sobrang lakas ng loob niyang lumapit kay Jesus. At sinabi niya, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Napakaganda po ang sabi dito sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, nahabag si Jesus. Inunat niya ang kanyang mga kamay, hinipo niya ang ketongin at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Ito yung dalawang lakas ng loob na naglapit sa kanilang dalawa. Ang ketonging ito na lakas loob na lumapit kay Jesus at si Jesus din ay lumapit, nahabag, hinipo at nagsalita pa na noon ay bawal na bawal gawin. At dahil doon, ang pagsasalubong ng ketongin at ni Jesus ay nagkaroon ng milagro. Gumaling ang ketongin. Mga kapatid, ang leprosy po o tinatawag na Hansen's disease, noon pang panahon ni Moises at panahon ni Jesus, ay isa na itong sakit na nakakahawa, contagious. Kaya naman, ang isang taong may ketongin ay ina-isolate. Ang sanhi ng ketong po ay isang bakterya na pinupuntirya niyan ang ating mga balat. Alam niyo, noong ako ay first year ko pa lang sa pagkapari, may parokya kami dyan sa Tala, Barracks. Bahagi ng parokya namin ang leprosarium dyan. At marami akong mga karanasan na pumunta sa loob ng leprosarium, nakausap ko ang mga ketongin noon. Alam niyo ba na halos madurog ang puso ko nung nakikinig ako sa mga istorya nila. Ang kanilang pag-iisa
ang kanilang sakit, ang kanilang loneliness, na para bang sila ay mga buhay na patay. Kalimitan na lamang kung sila ay dalawin ng kanilang mga mahal sa buhay, at yung makita mo sa salamin ng sarili mo na wala na ka ng ilong, o wala ka ng tenga, o tabingi na ang mukha mo, di ba nakakaawa sa sarili ang mangyari sa iyo ang ganon? Kaya naman siguro, sobrang lakas ng loob ng ketonging ito na lumapit kay Jesus, sapagkat ito na yung pagkakataon niya. At alam niya na si Jesus ay magpapagaling sa kanya. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang leprosy o ang ketong ay meron ng gamot. At hindi na ito kinakatakutan katulad ng mga sinaunang panahon. May kaibigan ako na isang lay minister sa Bicol na sinabi niya sa akin na may ketong siya. Subalit, hindi siya kinabuhian o itinakwil ng komunidad. Pero ramdam na ramdam ko ang kanyang sakit at kapighatian dahil nga sa siya ay may ketong. Mga kapatid, siguro lahat sa atin ay tayong lahat, wala naman tayong ketong, di po ba? Ano ito para sa atin? Ang ketong na ito ay isang sakit na espiritual para sa ating lahat. Ang ating mga kasalanan. Ito yung kalaban natin na hindi lang ito pinupuntirya ang ating balat na nagpapabago ng ating anyo, kundi ang ating buong pagkatao, sinisira ng kasalanan, pati na ang ating mga kaluluwa. At sa pamamagitan ng mga iba-ibang klaseng mga adiksyon, katulad ng paninigarilyo, pinapausukan natin ang ating baga at katawan, ang sobrang pag-inom ng alak, at isa pang ketong na kalaban natin ngayon, lalong-lalo ng ating mga kabataan ngayon, ay ang online pornography. Kung saan sa pamamagitan ng ating internet ngayon ay free, libre ng manood ng sex. Yung magpakasasa ka sa sensation na nakikita mo, at yung addiction na gustong-gusto mo pa. Ito yung mga bagong ketong ng ating lipunan ngayon. Ang patuloy na bumabagabag sa ating lipunan, at napakarami pa pong iba. Ano ang challenge sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, na ito palang ketong na ito ay isang spiritual na sakit sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at mga iba't ibang uri ng adiksyon? Ang patuloy nating paglapit kay Jesus. Kaya po naman, napakahalaga ng pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sapagkat dito, sa dambanang ito, lahat tayo na parang may mga ketong, lumalapit tayo sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Hindi lang sa aking mga sakit na pisikal, kundi sa aking mga kasalanan.
Kaya napakahalaga ng pambansang dambanang ito para sa atin at pati na rin po sa inyo mga nanonood sa online streaming ng mga misa dito sa dambana. Lahat tayo ay ketongin na espiritual sa harapan ng Panginoon. At kailangan natin siya. Kaya naman sa araw na ito na pandaigdigang araw ng mga may sakit, ialay natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapatid na may sakit, sa ating mahal na ina, ang Our Lady of Lourdes, upang sa pamamagitan niya, hindi man tayo makapunta sa France kasi napakalayo at napakamahal ang pumunta doon. Ito siya sa harapan natin, magsumamo tayo sa Kanya at hilingin natin, ilapit niya tayo sa Kanyang anak sa Poong Nazareno. Sa araw na ito, dumulog tayo kay Jesus at sabihin natin katulad ng may ketong dito sa Ebanghelyo, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Amen.